naniniwala ang Department of Foreign Affairs na papabor sa Pilipinas ang desisyon na ilalabas ng UN Tribunal ngayong araw kaugnay ng isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pero sa kabila nito, may babala ang ahensya sa mga Pinoy sa China. Umaaksyon si Carla Lim. Nagmarch ang ilang militante sa tapat ng Chinese consulate sa Makati sa bisperas ng paglabas ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa kasong inihain ng Pilipinas laban sa China. Ano man po ang ruling, dapat po magkaisa tayo at maghanda para lubusang paalisin ang China sa territorial waters ng Pilipinas. Kumpiyansa ang Department of Foreign Affairs na papabor sa atin ng arbitral court. Iginigiit ng Pilipinas na walang basehan ang historical at 9-line claim ng China. Kini-question din natin ang ginagawa ng China na reklamasyon na nakasisira ng karagatan, pati na ang paghadlang nila sa malayang paglalayag ng mga Pilipinong mangingisda. And ang claim natin ay naka-anchor on international law sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. So kung babasa natin yung UNCLOS, malino naman sa provisions kung ano yung mga maritime entitlements ng coastal states. Para sa geopolitical analyst na si Professor Richard Haydarian, magiging malaki ang alas ng Pilipinas sakaling paboran ng International Court. Bagamat walang police powers ang tribunal para paalisin ng China sa West Philippine Sea, magiging dagok daw ito sa kanilang international moral. Kung titignan daw ang tila panliligaw ng China sa Administrasyong Duterte, tila nagda-damage control na raw ito. Kung maganda talaga yung verdict at kunyari na-nullify yung 9-line ng China, edi bukas ng China sa countersuits by all other countries. In fact, even if hindi magsampa ng kaso ng ibang bansa, pwede na nila i-threaten talaga ng China. So meron leverage na yan. Pinaalalahanan naman ng embahada ang mga Pilipino sa China na mag-ingat sa harap ng napipintong desisyon. Pinapayuhan ang lahat na iwasan pag-usapan ang mga isyong politikal sa publiko at huwag nang sumali sa mga diskusyon o pagtatalo, lalo na sa social media. Umaaksyon, Carla Lim, News 5.